Magandang araw ho sa inyong lahat. JDB po uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong conspiracy in between Duterte and Jonathan Morales. Yan. Kasi naalala ko lamang, sinabi po dati ni Digong, no, sa harapan ng mga Digongista na when he was a mayor, mayor daw siya, 2012, ang assumption ng iba. But ako naniniwala he was referring to 2013. Okay? And that was the same year, 2013, when Maricel Soriano had issues with her household helpers. Na sinasabi niya nga po na nagnakaw. Nabalita naman talaga yun na ninakawan siya ng mga yon at nagreklamo rin na sinumbag-siumbag niya. At ang sabi nga nila, si Maricel Soriano raw po doon ay nag-cocaine. Yun ang sinasabi nila. And then nagkaroon ng patawag sa Lupon Tagapamayapa, kung di ako nagkakamali, ng kanilang barangay. At sa harapan ng kanilang pangunahing lupon, ang kapitan ng barangay poblasyon sa Makati, na nakakasako po dyan sa Rockwell, ay nagkaayos naman sila. At tinanggi rin naman po nung nakarang hearing ni Maricel Soriano na siya po ay nagko-cocaine. Well, what happened was, nagkaroon siya ng depression dati. Yun ang naging problema sa kanya. Siyempre, pagka nalalaos na artista, sa laki ng mga maintenance niyan, di ba? At yung condo unit na yun po, na sinasabi naman po ni Maharlika na itinanggi na ni Maricel yung pagko-cocaine, pero importante raw ay inamin niya na kanya yung condo unit. Natural, lumabas po yan sa balita noong 2012 and 2013. And then yung sinasabi ni Digong na ng mayor siya, which was 2013, dahil 2012 po, he was a vice mayor ng Davao City, ay ipinakita raw po sa kanya ng PIDEA ang isang katibayan, 'di ba? Ang katibayan na na nandun daw ang pangalan ni Bongbong Marcos. Pero saan ang listahan? Listahan ang binabanggit niya. 'Di ba? Iba ho, sa akin kasi iba ang listahan kaysa doon sa pre-ops. Okay? Oh. So, sinasabi naman ito ni Morales na hindi siya ganun hindi sila ganun ka-close ni dating Pangulong Duterte. Kumbaga kasi nadamay lang siya rito, nakaladkad lamang ang pangalan niya. Dahil sa ginawa po na paglilik nito o pag-expose nito ng dokumentong kanyang prepare na may butas ng puncher na authentic daw at itataya ang buhay niya, buhay ni Senator Bato de la Rosa. Okay? Ngayon, ito hong si Benji Contreras, no, si Sir Benji, merong na-post no sa kanyang FB account na kung saan si Morales po ay naandun mismo sa isang event na nag-i-speech si dating Pangulong Duterte. Yun yata yung event po na minura niya ang Pope. Eto ha, tingnan nyo. Nito, narinig nyo kanina, sinalampang ko lang itong mismong galing sa PIDEA. Ang na yung PIDEA list. Okay. So yan malinaw po. Sinabi nito ni Maharlika, si Digong po ang pasimuno nito. Hindi ba't nung nakaraang 2021, sabi niya dahil nga sinabi ni Banat Bay na meron daw isang vlogger na nagsasabi na pinapaikot ka lamang nito ni Bongo. Sabi niya, hindi ako napapaikot. Bigyan nyo lang ako ng panahon. Tingnan natin kung sino talaga ang umikot. Ito pala ho ay seryosong banta. Excuse me. Seryoso itong banta. Laban po ron sa inaayawan niya na si PBBM at the time. Diba? Dahil sa paniwala niya, uh, his daughter was manipulated by Bongbong. Diba? Pero sinasabi naman ng iba, it was Amy Marcos na siyang nakipag-usap at kumumbinsi kay Sarah. At yun naman talaga yung balita nun. Diba? Ngayon,
doon sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte, November 2021, sinimulan niya na meron daw pong kandidato na bangag. Di ba? And then nung January, dalawang beses yun na binanggit niya. Yung panghuli, sabi niya nung November din, 2021, sabi niya, at this time, I will not be very clear on this. Pahapyaw. Na meron ding kandidato na nagko-cocaine. Puro ganon. Di ba? And then nung January 28, 2024, sinabi niya na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag pa rin ngayon. Di ba? So kung iintindihin nyo, magkakatugma-tugma eh. Ang punto na lamang po dito, dahil nga sinabi nito ni Maharlika, si Digong ang nagsimula nito, tapos kasabwat si Amy, di ba? Sinabi ni, ano yan, ni Maharlika sa isang video na si Amy ang nagsabi sa kanya. Mamaya, I will play the video. But for now, tingnan nyo muna to. Yung nakuha po ni Sir Benji Contreras. Magtingin pa si Pope, baka pag-alis pa pagka-Pope yan. Pinag-uusapan yata nila rito sexing chicks eh. Putang ina, sobra na to. Hindi na tayo I am just human. That's a joke, abot ng ano yan. Ayan si Morales. So present siya dyan. Diba? At kung pansinin nyo yung mga tao, ng mga kasama niya dyan, magkakapareho yung kanilang mga damit. Diba? Parang uniform ito ng PIDEA. So, ito ay 2017. Kung di ako nagkakamali, tama po ba? Itong video na to. Yan si Morales. Magtingin pa si Pope, baka pag-alis pa pagka-Pope yan. Putang ina, sobra na to. Hindi na tayo I am just human. That's a joke, abot ng ano yan. Diba? Morales na Morales eh. Yung butas ng ilong. Yung buka ng bunganga. Diba? Yung kinang ng ulo. Morales na Morales. So, ibig sabihin nito, si Morales ang naging kasabwat ni Digong noong 2021 para buuhin ang kwento na nagko-cocaine ang ating presidente. At dahil po kilalang kilala, alam mo pagka-artista, ako nga eh, alam ko yung dating condo unit ni dyan sa Green Hills. Dating condo unit po ni Rufa Gutierrez at yung jowa niya na taga Brunei. Alam ko. So, ibig ko sabihin dito, hindi po nakapagtataka na maraming makaalam ng address ng isang artista or maging condo unit nila. Dahil sa popularity nila. And besides, lumabas ang balita na yon. Diba? So, para magmukhang ito po ay lumang balita, ay ginawa nilang kwento ng 2021 lang din naman lumabas. Napanood nyo na yan sa dati nating vlog, di ba? Na pagkatapos ng sabihin ni Pangulong Duterte na hintay lang bigyan nyo lang ako ng oras para makita nila sino talaga ang umikot. Yung pala, tumbong pala ni PBBM ang papaikuti niya. Yun ang paniniwala niya. Dahil gagamitin niya ang kanyang diskarte sa paninira. Which is, eksperto siya doon. Inamin niya yan. Nung siya'y piskalya pa lamang, nagtatanim siya ng ebidensya. Diba? Bending the rules, sabi niya, to get the end. Kung ano yung gusto mong mangyari. You bend the rules. Mali. Diba? Now, so lumilitaw po, yung vlog kasi na sinasabi, yung about the Rolling Stones, right? Yung sinasabi, sometimes in February 17 to 1991, there was an interview with the Rolling Stones na sinabi raw na merong isang anak ng presidente ng Pilipinas na nagbibigay ng cocaine sa kanila. Yan pong kwento na yan ay lumabas po 2021 lang, kaya nga meron pang nag-vlog niyan na isang taga Cordillera na hindi po Marcos voter. At sinuri niya yun. At bakit naisipan nila yung petsa na yun? Kasi po, sa mga nagbibenta online, meron na lamang palang natitirang isang kopya. Na inaakala nila na
Pagka pumutok itong balitang ito at mag-imbestiga, hindi na available. Pero ho, Pilipino nakabili. Noong 2021 din. At nang nabili, wala pong ganong klaseng interview. At saka syempre kilalang band member si Keith ng Rolling Stone. Hindi papayag ba siya? Wala man lang doon sa cover page ang pangalan ng grupo nila o pangalan yan lang niya kung wala ang kanyang litrato. Maliwanag pong sinet up lamang nila ang lahat ng ito. At eto nga po, di ba, sinasabi ni Dionisio Santiago, ng dating hepe ng PIDEA, tama, ng PNP, tama ba? Yung interview ni Nino Barsaga, ito po ay congenital liar. Ito kumbaga ho nakatanim na talaga sa kanya ang pagiging sinungaling. Eksperto. Kaya sinasabi nila Crisette, Laureta Chu, na ito, former chief ng PIDEA. Di ba? Sorry, bilis umandar ng Thank you. And shout out kay Mami Peng. Di ba? So sinasabi nila na ito pong si Morales talagang sanay sa paggawa ng kasinungalingan, paglulubid. No. Ngayon, para humapahamak at para mapalitaw din na inosente mo siya at kasi pwede siyang balikan dito sa ginawa na to. Pinalilitaw na siya po ay isang biktima. Nadrag lamang ang kanyang pangalan. Di ba? Dahil po sa expose ni Maharlika. Nakuha niyo ba yun? Di ba? Pag pinagsunod-sunod natin yung mga pangyayari, yung mga istorya, mabubuo natin tong kwento na kailan ito binuo ito ganitong klaseng kwento. Tapos, totoong dating tao ni Gloria si Morales. At alam niyo naman, si Gloria, yes, liar since birth. Di ba? Yes, si Lacson din, tinira din yan. Sabi ni Go Philippines, isama mo na dyan, pati si Lacson pala, sinabi ni Morales na siya ay drug courier ni then PNP Chief Lacson. Kahit naman dumaan talaga sa lie detector test si Morales, lulusot at lulusot po talaga siya. Kasi kung, ang lie detector test po ay emotion-based ito. Okay? Emotion-based ito. Kung sanay ka na, hindi ka nakakabahan. So sa kanilang ginawang diskarte ngayon, pinalilitaw po nilang biktima siya para hindi po siya makasuhan. At inaasahan nila na mayayanig ang Marcos administration. At inaasahan din nila na magigiba nila ang integrity ng PIDEA na nagkaroon ng leakage sa kanila. Dito lang, maliwanag na maliwanag. Everything is actually crafted by si Maharlika na po nagsabi. Di ba? I am joking, Pope. Pulboronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. Ang na yung PIDEA leaks. Kasabwat. Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang taning mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin, okay, nang na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang sisinghutin. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first-hand information. Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister-in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao at pinagbidangan pa nga si Pebbles Talakera, napanood yun naman yung vlog natin, di ba? Na nagpapabili si Lisa ng siya. Yan maliwanag na maliwanag. Okay, tapos na ang taning kay Senator Amy. Kaya 2024, tuloy-tuloy ang bakbakan natin. Okay? So, nakuha nyo na ang buong kwento, mga kapatid. I hope nakuha na po natin. Ito hong